Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon Pilipinas, magandang hapon Bangsamoro. Ito ang Ulat Bangsamoro. Maghahatid sa inyo ng mga impormasyon at kaganapan patungkol sa Bangsamoro Parliament. Narito ang balitang parlamento para sa linggong ito. Nagkaroon na ng malinaw na estruktura sa representasyon sa Bangsamoro Parliament matapos lagdaan na Chief Minister Abdul Rauf Makakwa at Parliament Speaker Muhammad Yaqub ang Bangsamoro Autonomy Act No. 86 na nagtatakda ng 32 single-member parliamentary districts sa buong rehiyon. Ayon kay Chief Minister Makakwa, ang batas ay nagbibigay ng malinaw na representasyon sa bawat komunidad at nagtatakda ng direktang ugnayan sa pagitan ng mamamayan at kanilang kinatawan sa Parliament. Binibigyan nito ng legal na batayan ang kauna-unahang regular parliamentary election sa rehiyon at nagtatanggal ng anumang kalabuan sa pamumuno sa rehiyon. Parliamentary districts determine how communities are represented. They define who elects whom and create a direct link between the people and the members of the parliament. Without this, the structure representation remains unclear. Bangsamoro Autonomy Act 86 is essential to the conduct of the first regular Bangsamoro parliamentary election. It provides the legal basis for district representation and gives our parliamentary system the structure it needs to function properly. Sa bisa ng batas, ang paghahati ng distrito ay binatay sa populasyon at geographical area. Bawat distrito ay dapat magkakadikit, compact at magkakatabi at magkaroon ng populasyon na hindi bababa sa 100,000. Nilalayon na hakbang na ito na magkaroon ng balanseng representasyon at maayos na ugnayan sa pagitan ng mga distrito at ng Bangsamoro Parliament. Ang batas ay nagtatakda ng 32 single-member parliamentary districts na kung saan ang Lanao del Sur ay may 9 na district, Maguindanao del Norte at Sur na may tig-5 district, Basilan at Tawi-Tawi na tig-4, Cotabato City na may 3 at Special Geographic Area na may 2 district. Ayon kay Speaker Yaqub, pinapalakas ng batas ang institusyon sa rehiyon, pinapahusay ang koordinasyon ng lokal na pamahalaan at parliament at ginagarantihan ang direktang representasyon ng bawat komunidad. By establishing clear and defined parliamentary districts, we address long-standing governance gaps, paving the way for a more responsive and accountable institution. This is not merely administrative. It is a step toward empowering our communities to have stronger voice in shaping their future. Ngayon, malinaw na kung sino ang mamamayan sa bawat distrito, sino ang karapat-dapat bumoto at paano isasakotuparan ang darating na halalan. Samantala, sa naganap na session ngayong linggo, inaprubahan ng Bangsamoro Parliament ang resolusyon na nananawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipatupad ang zero tariff na pag-aangkat ng bigas mula sa Sabah, Malaysia para sa mga residente ng Tawi-Tawi. Layunin ng resolusyon na ipababa ang presyo ng bigas at tugunan ang agarang pangangailangan sa pagkain ng lalawigan. Ayon sa mga mambabatas, dahil sa isolation ng Tawi-Tawi at pagdepende sa bigas mula sa Zamboanga City at iba pang malalayong pantalan, mataas ang presyo dahil sa dagdag na gastos sa transportasyon at logistics. Nilinaw nila na ang Sabah ay may mas murang alternatibo kung papayagan ng pambansang pamahalaan. Bukod rito, 2 panukalang batas ang umusad sa second reading, kabilang ang batas sa judicial at legal education at panukalang gawing institutional ang tulong para sa mga komunidad ng BARMM. Samantala, 5 panukalang batas ang ipinakilala sa first reading. Inaprubahan naman ng Committee on Amendments, Revision and Codification of Laws ng Bangsamoro Parliament ang ilang pagbabago sa Bangsamoro Electoral Code na naglalayong buksan ang halalan sa mas maraming partido at komunidad. Ayon kay Committee Chair Siti Fahani Oyod, ang approval ay nasa committee level pa lamang at dadaan pa sa plenary deliberation sa susunod na session ng Parliament. Nakapaloob sa BTA Bill No. 419 na bababaan ang minimum ng miyembro ng regional political parties mula 10,000 hanggang 5,000. Kinakailangang may 30% women nominees ang bawat partido. Bababaan din ang minimum votes requirements para sa representation ng partido sa Parliament sa 2.5%
ng kabuang valid votes at isasabay ang election ng sectoral representatives sa unang parliamentary elections maliban sa non-Moro indigenous peoples, ulama at traditional leaders at itatatag ang mas maayos na certification process para sa sectoral organizations at party sectoral wings. Bukod dito, inaprubahan rin ng committee ang pag-aalis ng none of the above o nota sa balota sa unang parliamentary elections sa ilalim ng BTA Bill No. 396 upang mapadali ang pagboto at maiwasan ang kalituhan. Ang mga balota ay maglalaman na lamang ng mga pangalan ng kandidato at partido at bawat partido ay dapat may official logo. Ang ating committee ay naglalayon na maisumite for the consideration of plenary yung ating committee report by Monday. For the reduction ng membership from 10,000 to 5,000, ang pinaka-simple at basic po na effect nun is marami po ang political parties na pwedeng sumali because from 10,000 to 5,000 na lang po yung kailangan nila na members para sa posibilidad na pwede silang magpa-register as political party. The reduction of the threshold from 4% to 2.5%, of course, ang magiging immediate effect nun is mas marami yung posibilidad na political parties ang makakakuha ng seat sa parliament. As per our approved sa committee level, kung ano po yung nakapaloob dito sa BTA Bill 419, yun po ang na-approve natin. But that does not mean na hindi na po yan pwedeng magbago pagdating sa plenary. So yung mga MPs po na merong proposed amendment as regards the manner of electing sectoral representative, pwede naman po nilang baguhin yan. Nagtipon din ang 5 komite ng Bangsamoro Parliament ngayong linggo upang talakayin ang mga panukalang batas at resolusyon na may malaking epekto sa ekonomiya, edukasyon at kapakanan ng mamamayan. Pinagtuunan ng pansin ng Committees on Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, Science and Technology at Trade, Investment and Tourism ang proposed Resolution No. 426 na humihikayat sa mga regional ministries na palakasin at isulong ang halal food industry. Layunin nito na mas maging accessible ang mga halal products sa Muslim communities. Inatasan ng mga iba't ibang ministries na i-integrate ang halal development sa kanilang regular programs at projects. Samantala, ang Committee on Youth, Women, Children, and Persons with Disabilities ay naglatag ng priority measures para sa proteksyon ng mga vulnerable sectors. Kabilang dito ang pagtatayo ng help desk para sa senior citizens at PWD, social at economic assistance para sa mga war orphans at formal na pagtatayo ng mga orphanage. Pinag-aaralan din ng committee ang Bangsamoro Gender and Development Code upang palakasin ang gender equality at siguraduhing aktibo ang kababaihan sa politika, ekonomiya at lipunan. Priority po natin ang Bangsamoro Gender Development Code, but then on the other side, meron po tayong mga referred na bills tulad po nung pag-establish po ng mga welfare centers for our orphanage. And of course, legislations that would address the concerns of the elderly and the PWD. So yan po yung ibang mga measures na tinututukan po ng committee natin. Bukod dito, nagpulong din ang Committee on Basic, Higher and Technical Education upang talakayin ang pagtatatag ng kauna-unahang maritime school sa Tawi-Tawi sa ilalim ng Parliament Bill No. 356 ni Floor Leader John Anthony Jetlin. Ang paralang ito ay magsisilbing pangunahing institusyon para sa mga kabataang nais mag-aral ng marine courses, pati na rin para sa mga karatig probinsya ng Basilan at Sulu. Ayon sa mga mambabatas, layunin ng serye ng mga pagpupulong na palakasin ang ekonomiya, edukasyon at kapakanan ng mga residente sa BRMM sa pamamagitan ng maayos at koordinadong aksyon sa iba't ibang sektor. Malakas ang panawagan ng mga residente at lokal na leader sa Bangsamoro Parliament na bigyan ng prioridad ang pagpapalit ng pangalan ng Datu Blati Sinsuat o DBS sa West UP. Ayon sa kanila, ang pagbabago ay magsisilbing pagkilala sa tunay na identidad ng kanilang komunidad at magpapatibay ng inklusibong pamamahala. Malakas ang panawagan ng mga residente at lokal na leader sa Bangsamoro Parliament na bigyan ng prioridad ang pagpapalit ng pangalan ng Datu Blati Sinsuat o DBS sa West UP. Ayon sa kanila, ang pagbabago ay magsisilbing pagkilala sa tunay na identidad ng kanilang komunidad at magpapatibay ng inklusibong pamamahala.
Ang panawagang ito ay lumabas sa isang public hearing ng Committee on Local Government ng Bangsamoro Parliament kung saan lumabas ang malawakang suporta para sa Parliament Bill No. 328 na inihain ni Deputy Speaker Bainta ng Patuan. Sa kasaysayan, bahagi ng UP Municipality ang DBS at nakapwesto sa kanlurang bahagi nito kaya ang West UP ang pinakaangkop na pangalan. Para sa mga residente, ang hakbang ay isang matagal ng inaasam na pagkilala sa kanilang komunidad na inaasahang magpapalakas ng pagkakaisa at pakikilahok sa civic activities. Ayon kay Tourism Officer Vice Lania Cabablan, hindi mawawala ang alaala ni Datu Blati Sinswat na dating kongresista at delegado sa Constitutional Convention sa kabila ng pagbabago ng pangalan. Ayon kay Committee Chair Nagib Sinarimbo, makakatulong ang pagbabago ng pangalan sa mga residente upang maipakita at mapanatili ang kanilang kasaysayan at tugunan ang matagal ng panawagan ng komunidad. As expressed by many of the constituents, and in particular yung mga indigenous people, ito yung non-Moro IP na mga Taduray, parang ang isa sa mga sentiments nila ay yung identification ng munisipyo sa iisang clan. At gusto nilang maramdaman na hindi lang ito para sa isang clan, kundi kasama sila doon. Pahayag naman ni Vice Governor Datu Marshal Sinswat, dating alkalde ng DBS, na makakatulong ang West UP sa paglilinaw ng impresyon at pagkakaisa ng tatlong pangkat na mamamayan tulad ng Teduray, Muslim at Kristiyano. Dagdag pa ni Mayor Raida Tumawis Sinswat, magbubukas ito ng pagkakataon para sa lokal na pamumuno at ipapakita na ang bayan ay pinamumunuan para sa mamamayan mismo. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-7 anibersaryo ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, nagtipon ang mga opisyal, mambabatas at leader ng rehiyon noong ika-22 para sa Walima Asyukur, isang Thanksgiving ceremony na nagbalik-tanaw sa mga nagawa ng lehislatura at sa mahabang landas tungo sa autonomiya ng BARMM. Pinangunahan ni Chief Minister Abdul Rauf Makakwa, Parliament Speaker Muhammad Yaqub at Bangsamoro Wali Sheikh Muslim Giamadin ang programa. Sa okasyon, ginawaran ng Honorary Institutional Award ang pamilya ng yumaong Speaker Pangalian Balindong bilang pagkilala sa kanyang mahigit 50 taong paglilingkod publiko at kontribusyon sa pamamahala ng Bangsamoro. Nagbigay rin ng Islamic lecture ang Darul Ifta na nagpapaalala sa kahalagahan ng pasasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang gabay sa serbisyo publiko at pamumuno. Mula nang itatag noong 2019, nakapasa na ang Parliament ng 86 na batas at 563 resolusyon, kabilang ang mga pangunahing code sa administrasyon, education, lokal na pamahalaan, electoral system at karapatan ng indigenous peoples. Kasalukuyang tinatalakay ang Revenue Code na mahalaga sa pagpapalakas ng fiscal autonomy ng BARMM. Ayon sa mga opisyal, ang walima ay hindi lamang selebrasyon, kundi pagkilala sa nakaraan sa patuloy na serbisyo at sa mga hamon na hinaharap ng BARMM para sa kapanganan ng mamamayan. At yan ang mga balitang parlamento para sa linggong ito. Para sa patuloy na updates ng BTA, maaari niyong i-like at i-follow ang ating official social media accounts at BTA Parliament at bisitahin ang ating website at parliament.bangsamoro.gov.ph. Sa ngalan ni Speaker Muhammad Yaqub at ni Secretary General Professor Rabi Angkal, ako ang inyong lingkod Sheila de la Cruz Malik mula sa Public Information, Publication and Media Relations Division sa ilalim ng Legislative Technical Affairs and Information Service. Kami ang inyong tagapag-ulat na maghahatid sa inyo ng mga kaganapan at impormasyon patungkol sa Bangsamoro Parliament. Muli, magandang hapon. Wassalam.